Si Bronny James ngayon sa report maaaring makakuha ng mas malaking papel o role sa rotation ng Lakers sa parating na season dahil ayon mismo sa report ng assistant coach ng Lakers dito kay Nate McMillan, associated coach to ng Lakers mga pare ko umaasa tong magkakaroon si Bronny James ng mas mahabang playing minutes sa darating na season na to, dala ng kanyang malinaw na malaking improvement mula sa una at pangalawang season nga raw nito. Sa report, napansin nga raw nitong si McMillan ang malaking pagbabago sa kumpiyansa ni Bronny James kumpara nung rookie year niya, pati na rin sa kanyang performance sa Summer League na to at G League. Dahil sa Summer League ngayong taon, nag-average yan ng 14.2 points per game at may shooting na 47.6%. Dagdag pa yung 3.8 assists at 2.8 rebounds per game. Kaya malinaw nga raw talaga yung improvement nitong si Bronny James ngayon kumpara sa nakaraang taon mula sa average lang nito na 2.3 points per game. Sa 27 games kasama na yung 0.7 rebounds at 0.8 assists. Kaya nga ngayon lumalabas ang report mula sa Western Conference Executive na nagsasabing plano talaga ngayon ng Lakers na maging regular member sa rotation itong si Bronny James sa darating na 2025-26 season. At pwedeng makakuha nga raw to ng 10 to 15 minutes per game mga pare ko regular player na talaga sa rotation to. Kung magpapatuloy yung malaking improvement nga raw nito mula sa opensa at pagiging defender. Dahil sa statistic na galing mismo sa G League sa South Bay Lakers, nag-average ngayon si Bronny James ng 21.9 points, 5.2 rebounds at 5.4 assists per game na may shooting split mula sa 44% mula sa field at 38% mula sa 3-point line. Kaya yung versatile nga raw nito sa pagiging defensive at development ang nagbibigay nga raw ng din sa mga report na pwedeng magkaroon to ng mas malaking papel sa rotation ng Lakers. Lalo na yung potential nga raw nito sa pagiging defender at powder ng kanyang athleticism. Maaari siyang makatulong sa pag-atake ng mga charges, pag-block at pagharas ng mga ball handlers. Nabanggit din kasi mismo nitong si Jeanie Buss ang kumpiyansa nila sa work ethic at patuloy na pag-develop ni Bronny James mula sa rookie days nito hanggang sa ngayon. Limitado yung playing time niya sa 2 season na yan, pero positive pa rin yung pananaw ng front office sa magiging future nito sa Lakers. Parang hinahabili na talaga nitong si LBJ itong panganay niyang anak sa front office ng Lakers ngayon dahil anytime nga raw retirement trade o buyout ang pwedeng mangyari dito kay Lolo Bron, lalo na kung hindi nito magustuhan yung retoolment na nangyayari ngayon sa roster nila. Si Stephen A. Smith, una pa lang mainit na talaga yung dugo niyan kay LBJ, mag-best friend yan. Pero ngayon sa report may request to kay LBJ. Ayon dito sa first take ng ESPN, mas mainam nga raw talaga kung babalikan ni LBJ ang Cleveland Cavaliers at doon niya tapusin ang kanyang NBA career. Ayon pa dito sa Eastern Conference, mas madali mag-contend sa championship title. Hindi ko lang alam kung pangmamaliit pa rin to kay LBJ, lalo't alam naman natin na halos lahat ng championship ring nitong si LBJ galing sa Eastern. Sa Western kasi nga raw talaga ngayon sobrang bigat ng kompetensya sa bawat team, lalo na nga raw ngayon kung babalik nga raw si LBJ sa Cleveland, maaaring maging team favorite sila pagdating sa championship title dahil di na nila kailangan pang dumaan sa brutal na retoolment. Lalo na magkaiba naman yung ruta ng mga to sa Western Conference dahil alam rin naman natin mga pare ko na matagal nang mahalaga ang Cleveland Cavaliers sa karir nitong si Lolo Bron. Dito niya dinala yung franchise ng unang NBA Championship title noong 2016 at dito rin siya unang sumikat matapos i-drop noong 2003. Sa ngayon kasi ang Lakers nahaharap sa matinding kompetensya sa Western Conference kabilang ang OKC, Houston Rockets, Minnesota Timberwolves at Denver Nuggets na nagpapakita lang talaga na mas mahirap para kay LBJ na manalo ng championship title dito sa Western kahit may Luka Doncic pa siya nakatulong. Sinabi kasi ni Stephen Smith na best friend nga nitong si LBJ na kung makakagawa ng paraan ng Cavaliers na mapanatili sila Evan Mobley at Donovan Mitchell sa lineup at
at makukuha nila sa trade si LBJ, nakikitang mas malaki yung tsansa ng mga to na pumasok sa finals at mag-contend ng championship titles. Naudlot lang kasi sa last season ng mga to, kahit nagdomina sila sa regular season, pero pagdating sa playoffs, maagang na-exit yung mga to dahil nga nakikita sa malaking kakulangan pagdating sa playoffs experience. Kaya nakikitang malaking bagay talaga ang mabibigay nitong si LBJ sa Cubs ngayon pagdating sa playoffs at finals, na makakatulong mismo kila Mobley, Mitchell, Jarrett Allen at Darius Garland. Ang problema lang kasi ngayon sa Cavaliers, kasalukuyang nasa ilalim na yung mga to sa second apron luxury tax, na mismong dahilan kung bakit mas mahigpit na yung limitasyon nila sa paggalaw sa kanilang roster. Kung magiging agresibo sila sa trade ni LBJ, kakailanganin nilang tanggalin yung dalawang mid-high salary sa roster nila, kaya pwedeng masagasaan talaga sila Evan Mobley kasama si Darius Garland, o ibigay nila itong si Donovan Mitchell. Kaya magiging realistic nga lang daw talaga ang pagbabalik ni LBJ sa Cleveland Cavaliers sa pagpasok ng 2026 sa oras na magdesisyon to at ang Lakers na ilagay siya as a free agent. Yan din yung taon kung saan matatapos kasi yung player option nito, kaya paniguradong magkakaroon ng pagkakataon ng Cubs na makuha itong si LBJ sa free agency at ma-reunite sa kanilang team, at pwedeng mangyari mismo ang sinasabi nitong si Stephen A. Smith na dito talaga tatapusin ni LBJ ang kanyang NBA career sa team kung saan siya nagsimula.